Sumasamba tayo sa pamamagitan ng mga awit at mga tugtog, ngunit ang ating pagsamba ay higit pa sa awit. It's just a way to express our worship. It's just how we express our praise through the songs, mga kapatid ko. But our worship is our attitude towards God. Ang pagkilala natin sa Diyos, yan ang ating pagsamba. Lapanan ng Panginoon, mga kapatid. We worship Him, we worship Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po ay dadako sa makikinig ng salita ng Panginoon in 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8. The prayer of dedication ni Solomon sa templo. In verse 35, when heaven is shut up and there is no rain, because they have sinned against thee, if they pray toward this place and confess thy name, turn from their sin, and thou afflictest them, then hear thou in heaven, forgive the sin of thy servants and of thy people Israel. That thou teach them the good way wherein they should walk, and give rain upon thy land, which thou hast given to thy people for an inheritance. 37, if there be in the land famine, if there be pestilence, blasting, mildew, locust, or if there be caterpillar, if their enemy besiege them in the land of their cities, whatsoever plague, whatsoever sickness there be, what prayer and supplication, verse 38, soever be made by any man, or by all thy people Israel, which shall know every man the plague of his own heart, and spread forth his hands toward this house, then hear thou in heaven thy dwelling place, forgive and give to every man according to his ways, whose heart thou knowest, for thou, even thou only, knowest the hearts of all the children of men. Mensahe po ngayong umaga ng salita ng Panginoon, plague of our own heart. Sabi sa verse 38, which shall know every man the plague of his own heart. The plague of our own heart. Salot sa sariling puso. Akila mapagpalang Diyos, ang iyong salita ay banal, ang iyong salita ay tunay, totoo. Panginoon, ano man ang mensahe na kapaloob, gamitin mo ang iyong lingkod sa pangangaral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng puso na mabilis, Panginoon, na tumangkap sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan mo kami, makunahan, mag-usap ka sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak natin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Okay, go for it. Panginoon, madali. You may be seated. The plague of our own heart. Amen. Ang nabasa natin, mga kapatid, ay nanggaling po sa Book of 1 Kings. Meron ding account niyan sa 2 Chronicles. Patungkol po ito, mga kapatid, halaw po ito, buwa po ito sa prayer of dedication na ipinanalangin, mga kapatid, ni
Hari Solomon na kanyang dinedicate ang templo. So we know na nagpagawa po ng templo si Hari Solomon at ito ay finally na-complete, na kompleto mga kapatid ko. At marami siyang mga inalay ng mga hayop, inauguration, pagbubukas ng templo. We can imagine mga kapatid na ito ay isang momento sa event sa history ng Israel dahil ito pong templo mga kapatid ko ay magiging sentro ng kanilang religion. Hindi lamang na sentro ng kanilang religion, kundi naging sentro ito ng kanilang identity, ang templo. Ganyan silang ka-dedicated mga kapatid ko sa templo na ito po ay naging source ng kanilang pride and identity ng kanilang religion. Kaya nga mga kapatid ko, nang inalis ito ng Diyos, hinayaan ng Panginoon na ito ay mawasak hanggang sa panahon natin. Wala po ang templo. Ito po ay malaking tago sa kanilang pagkatao bilang mga Hudyo. Dahil ito ay naging sentro ng kanilang pananampalataya, Judaism is a temple-centered religion. Kaya nang nawala mga kapatid ang templo, ang mga Hudyo ay naging bumalik mga kapatid ko sa kanilang pagiging book-centered religion. Salita ng Panginoon, yan inalis sa kanila ang templo mga kapatid. So here in 1 Kings chapter 8, ay nabasa natin, ito po ay halaw sa prayer ni Solomon. So kapag may bagong bukas na establishment, or sa ating panahon, pwede natin i-relate siguro sa mga business na bubukas. The dedication ng business, pinag-pray and blessing. Kahapon, doon kami sa bahay ng aking kapatid na lumipat, nagpa-bless ng kanilang bahay. So parang ganyan yan, mga kapatid, pinag-pray yan. Okay, bagong business, bagong sasakyan, bagong bahay, binibless yan. And ito po ay technically, basically, pag-bless ng ang gawain ng dedication sa prayer. Mga kapatid ko. So, ganito ang ginawa ni Solomon na natayo ang templo. Siya po ay tumayo doon sa outer courts dahil bawal naman pumasok ang mga hindi priest sa templo ng panahon nila. Sa outer courts lang ito nakatayo si Solomon. Nagtalumpati siya. And dito mga kapatid, sa pagmula sa verse 27, 26, pababa, ito po ay kanyang prayer. So sa harapan ng mga tao, siya ay tumayo at nag-pray sa Diyos ng prayer of dedication. Tingnan natin ang prayer ni Solomon dito sa verse 26. Nagsimula ang kanyang prayer. And now, O God of Israel, let thy word, I pray thee, be verified, which thou spakest unto thy servant David my father. Nagsimula ang kanyang prayer, sabi niya, Panginoon, Diyos ng Israel, papangyarihin mo ang iyong salita sa iyong ipon na kay David, na aking ama. Verse 27, ngunit katotohanan bang tataan ng Diyos sa lupa, narito sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya? Sabi ni Solomon, the heaven of heavens and heaven of heavens cannot contain thee. Ang Diyos ay hindi po magkakasya sa langit ng langit ng mga langit. Ito po'y nangangahulugan na ang Espiritu ng Diyos ay pinupuno ang lahat ng ang buong cosmos, ang buong universe ay pinupuno ng Espiritu ng Diyos. Hindi mo po pwedeng i-contain ang Espiritu ng Diyos sa isang lugar dahil siya ay Diyos. The heaven and heaven of heavens cannot contain God. At ang sabi niya, how much less this house that I have built it. Kung ang presensya ng Panginoon ay pinupuno ang langit ng mga langit, lalo pa kaya ang bahay na ito na tinayo ko, sabi ni Solomon, ng templo. So Solomon is acknowledging na gaano man ka
magnificent yung building, yung structure ng templo na kanyang pinagawa, ito po ay hindi kakayanin na i-contain at hindi ito matatapatan ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ang kanyang luklukan ay ang langit at ang lupa ay tuntungan lamang ng kanyang paa, sabi ng Bible. Ano mang napakagandang structure, mga kapatid ko, na pinagawa ni Solomon, ay hindi po kayang tatapatan ang kaluwalhatian ng Diyos. This is Solomon being humble and acknowledging ano mang kanyang ginawa para sa Diyos ay hindi po dito matutumbasan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ano ba mga magagandang mga structure sa panahon natin? Dito sa ating bansa, mga kapatid, siguro yung Philippine Arena, nakapunta na kayo, hindi pa ako nakapasok sa Philippine Arena, napakaganda to, napakalaki. Nadadaanan lang natin yan dyan sa Bukawi exit ng NLEX. Pag tinitingnan ko, dinadaanan ko yan. Sabi ko, napakaganda, napakalaki. Hindi ko alam, hindi ko ba kasya doon. Yung Kingdom Arena ni Apollo Kibuloy sa Davao, kasya raw ay 37,000. Pinakamarami yata sa buong Asia. 37,000. At sabi nga nila, sana ipagamit sa UPC yun. Hindi ko alam pag status ng kanyang property, pero napakalaking arena, mga kapatid ko. Anyway, by the way, GenCon, sabi nga ng ating Sunday school teacher kanina, next year, doon na ulit sa malayo. Kaya napakaganda na natin tayo ng GenCon sa mga nakatin ng Sunday. Then next year, either Cebu or Davao. Medyo makastos ko din, mga kapatid. So, pag hindi nakuha yung Cebu, meron yatang parang MOA Arena by the Bay sa Cebu na bagong gawa. Bagong gawa ng December. Pag may nasusumikapan ng president doon na makuha na venue ng GenCon next year. Pero kung hindi na makuha, ay babalik sa Davao, mga kapatid. I think ko sa Canaco. Sa pinaganapan ng GenCon noong 2020, mga kapatid ko. So, napaganda lang natin tayo ng Sunday. Pero mga kapatid, ano mga magandang structure yan? Ma-imagine natin yung templo ni Solomon, sabi ay gold-plated. Sabi ng mga writers, ng mga scholars, kapag sumikat ang araw, mga kapatid, yung liwanag ng araw ay nagre-reflect doon sa templo ni Solomon. Kaya pag tinignan mo ay pumitina, napakaganda na templo ito, mga kapatid ko. May mga scholars na nagtaya kung ano ang halaga ng templo ni Solomon, aabot ng billions of dollars, mga kapatid, ang halaga. Dahil sa mga kagamitan na ginamit, mga materyales, dito, ilak, mamahaling bato, mga mamahaling kahoy, mga kapatid ko, cedar, pure gold, yung mga instrumento sa loob. Pero ang sinasabi ni Solomon dito ay hindi dito mapapantayan ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Ano mang ganda ng structure na pinagawa ni Solomon, i-acknowledge na hindi nito matatapatan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya sabi niya, ano pa kaya itong bahay na aking tinayo kumpara sa Diyos na hindi siya magkakasya sa langit ng langit ng mga langit? Ano ang bahay na ito? Ano ang templo na ito? Verse 28, gayunmay, iyong pagundanganan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kanyang pamanhid o Panginoon kong Diyos, na dinggin ang daing ang dalangin na dinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo sa araw na ito. Kahit, O Diyos, kung ikukumpara sa iyo, ang aking ginawa ay maliit lamang, hindi ba ikukumpara sa kaluwalhatian mo, Diyos, pero gayon pa man, pakinggan mo sana ang aking dalangin. Yan ang sinasabi ni Solomon. Itong aking nagawa ay di may tulad sa iyong kaluwalhatian, pero nawa, Panginoon, ay dinggin mo ang dalangin ng iyong lingkod. Ano ang kanyang dalangin? Verse 29, na anupat ang iyong mata ay dilat sa dako ng bahay na ito gabi at araw. Sa dakong iyong sinabi, ang aking pangalan ay doroon, upang dinggin ang panalangin ay dinadalangin ng iyong lingkod sa dakong ito.
Ang request ni Solomon, Panginoon, maliit man ito kung kukumpara sa iyo, ang templong aking ipinatayo ay maliit, hindi mapapantayan ang kaluwalhatian mo, pero nawa ang iyong mata ay ilagi mo sa bahay na ito araw-gabi. At nawa, dinggin mo ang panalangin ng iyong lingkod dito sa lugar na ito kung saan ang iyong pangalan ay nandoon. So, ang prayer ni Solomon ay i-acknowledge ng Diyos ang kanyang ipinatayo at pakinggan ang kanyang panalangin sa damang ito, mga kapatid. Dahil nandoon ang pangalan ng Panginoon. Nagpinili yung mga kapatid ko, ang isang lugar na itinalaga para sa Diyos. Kahit maliit, yan po ay ina-acknowledge ng Panginoon kung ang kanyang pangalan ay tinataas sa lugar na yun. Can you say amen? Can you say amen, mga kapatid? Ang ating church, kung apply natin, maliit man ito, mga kapatid ko, hindi man masasabi natin na kasing ganda ng ibang mga church, mga kapatid, pero ayaw natin magkumpara. Pero kapag ang pangalan ng Panginoon ay tinatawag sa lugar na yun, ina-acknowledge ng Diyos yung lugar na yun. Can you say amen? Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Yun naman ang mahalaga sa isang bahay-sambahan. Right? Amen. Yung itinataas ang pangalan ng Panginoon. Anin mo malaking gusali kung hindi naman naluluwalhati ang Panginoon doon. Kung hindi naman tinataas ang pangalan ni Jesus sa lugar na iyon, baliwala, mga kapatid ko. Pero kung ang isang bahay-sambahan, kung ang pangalan ng Panginoon ay naluluwalhati, mga kapatid ko, sa lugar na iyon, na-accomplish natin ang purpose at ang bahay na iyon, ang lugar na iyon ay ina-acknowledge ng Diyos na kaniyang tahanan. Kaya mga kapatid, lagi natin ina-encourage kapag tayo nagtitipon sa lugar na ito, luwalhatiin natin ang pangalan ng Panginoon. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Sumamba tayo. Pag tayo nandito, mga kapatid ko, hindi lang para magsimba, kundi para sumamba sa Panginoon. Dahil ang purpose natin, ang goal natin, ang lugar na ito ay lugar kung saan itataas, sasampahin ang tunay na Diyos, mga kapatid ko, ay itataas ang kanyang pangalan. Iyan po ang purpose, mga kapatid, ng bahay-sambahan. Yan ang purpose ng bahay-sambahan. Maitaas ang pangalan ng Panginoon sa lugar na ito. Kaya sabi niya, mga kapatid, sa verse 30, at tingin mo ang pamanhid ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka sila'y mananalangin sa dakong ito, o tingin mo sa langit na iyong tahanan dako, at pagka iyong narinig, patawarin mo. Ang prayer ni Solomon, mga kapatid, sa templo, Panginoon, kung ang isang tao o ang iyong lingkod o ang iyong buong bayan ay nanalangin sa dakong ito, dinggin mo sa langit. Kapag ang isang lugar, mga kapatid, ay itinalaga para sa Diyos, and I believe nag-apply ito sa church, mga kapatid, sa ating kapanahunan. Although, ang church sa ating kapanahunan ay hindi pong lugar, kundi tayo mga tao. Pero sa ating pagkakaisa at sa ating pagkakasundo, sabi ng Bible, anumang pagkasunduan ng dalawang tao sa lupa, gagawin ng Diyos sa langit. Anumang taligan ng tao sa lupa, tataligan ng Diyos sa langit. Anumang kalagan ng dalawang tao sa lupa ay kakalagan ng Diyos sa langit. Dahil tayo bilang mananampalataya ay nagkasundo, mga kapatid, na itong bahay-sambahan, ang lugar kung saan natin sasambahin ang Panginoon, ina-acknowledge ko ng Diyos. Dahil meron tayong pagkakaisa at pagkakasundo na ang church ay bahay-sambahan, dito ang ating bahay dalanginan, ina-acknowledge po yan ng Panginoon. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kasi dahil yung mga kapatid ko na-acknowledge ng Diyos
Hindi lang tayo acknowledge ng organization, hindi lang tayo acknowledge sa ating community. Nagkasundo tayo na ang lugar na ito ay bahay-sambahan at ina-acknowledge ko ng Panginoon. Kaya sabi ni Solomon, kapag ka ang tao, ang iyong bayan ay pumunta sa dahong ito at sila ay manalangin, digin mo, O Panginoon. Yes, nagpipray tayo sa ating bahay, mga kapatid. Nagpipray tayo, mga kapatid, sa ating mga higaan, sa ating mga silid, sa ating mga closet na ating private prayer. But I tell you, mga kapatid ko, pag pumunta ka sa church, sa lugar na pinagkasunduan ng mga tao ng Diyos, na bahay, dalanginan, ang Panginoon didingin ang iyong panalangin. I encourage everyone, meron po tayong prayer meeting pag Friday. Atin tayo. Prayer meeting. Sa Friday, meron tayong overnight prayer meeting. Lahat ng atin sa Friday, magsabi, praise the Lord. Praise the Lord! Dami, punta tayo sa Friday. Ang prayer meeting daw, ang isa sa pinakamahalagang meeting sa isang church, pero minsan ito rin ang pinakakunti ang mountain, mga kapatid. Meron po principle tayo makikita dito, ang lugar kung saan nagtitipon ang mga anak ng Diyos. Kapag nanalangin tayo sa lugar na iyon, meron pong special na pakinig ang Panginoon. When you go to church at ibinuhos mo ang iyong damdamin, tumawag ka sa Panginoon dito sa ating bahay-sambahan, didingin ka ng Panginoon. Kaya I encourage everyone, meron kang special prayer request, meron kang gustong idulog sa Panginoon, pumunta ka ng Friday prayer meeting, idulog mo yan sa Diyos, and I tell you, pakikinggan ng Diyos yan, mga kapatid ko. Can you say amen? Amen! I encourage, I challenge you, mga kapatid ko, ang iyong mga mabibigat na mga prayer request, dalhin mo dito pag Friday prayer meeting at idulog natin sa Diyos yan. Dahil sabi, mga kapatid, ni Solomon dito, pag nanalangin ang iyong anak sa lugar na ito, digin mo sa langit. Verse 31, kung ang isang tao ay magkasala laban sa kanyang kapwa, at papanumpain siya upang siya ay sumumpa at siya ay pumarito at manumpa sa harap ng iyong dambana sa bahay na ito, bigin mo nga sa langit at iyong gawin. At atulan mo ang iyong mga lingkod na iyong parusahan ng masama, upang iyong dalhin ang kanyang lakad sa kanyang sariling ulo. At ariing ganap ang matuwid upang bigyan siya ng ayon sa kanyang katuwiran. Now, mga kapatid, ito yung sinasabi, mga kapatid ng Panginoon, yung nanunumpa sila sa temple. Kaya sabi ng Panginoon sa New Testament, dahil di naman ginagawa, huwag na lang kayong manumpa, huwag na lang kayong mangako. Diba? Minsan pagka tayo ay masaya, lagi napapangako. Tama? Pastor, ako na bahala dyan. Sabi ko na yan, Pastor. Sabi ng Panginoon, huwag ka na lang manumpa. Ang oo, ang hindi. Sabi ng Panginoon, sinabi sa inyo na pag kayo manumpa, ay siguraduhin gawin mo. Yung manumpa doon ay mangako. Pag nanumpa ka sa templo, siguraduhin mong gawin mo dahil ang Panginoon tinalulugod sa mga hindi gumagawa ng kanilang ipinangako. Pero sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, huwag na lang kayong manumpa. Huwag na lang mangako. At magsabi, ang oo, ang hindi. Kung gagawin, kung hindi. Mga kapatid ko, huwag na lang manumpa. Dahil, anumang sinabi mo, ang ibig sabihin ni Solomon, anumang sinabi mo sa templo, sa bahay ng Diyos, ito ay na-acknowledge ng Diyos. And God will judge. Mga kapatid, sabi dito, kung anumang napagkasunduan, anumang iyong sinabi sa harapan, sa templo ng Diyos, sa bahay ng Diyos, ito ay kaniyang ina-acknowledge, mga kapatid ko. Kaya maingat tayo sa ating mga sasabihin sa harapan ng Panginoon. Dahil nakikinig ang Panginoon. Yung mga nagsabing atin, mamaya atin sa Friday, siguraduhin yung atin kayo, mga kapatid. Amen. Marinig kayo ng Panginoon. Amen kayo ng amen. Sabi ni Solomon,
Ano mang mapagkasunduan, ano mang sinabi, ipinanumpa sa bahay ng Diyos, God hears, God listens. Kaya huwag tayo amen ng amen, mga kapatid, ha? Kung di natin gagawin. O, lahat na pupunta sa Friday, magsabi amen. Amen. O, yun, nagbuwasan. Tumunti na. Yung mga ulo. Yung pangalawa, yun yung totoo talaga. Ang kanina, nabigla lang yun. Nagulat lang. Nagulat, pa amen. Yan ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi dito, hapulan mo sa langit at iyong gawin. Hapulan mo yung mga lingkod, parusahan ng masama, upang yung dali ng kanyang lakad sa kanyang sariling ulo. Verse 33, pag ang iyong bayang Israel ay nasaktan sa harap ng kaaway dahil sila'y nagkasala alaban sa iyo, kung sila'y bumalik sa iyo at ipahayag ang iyong pangalan, at dumalangin at bumalik sa iyo sa bahay na ito, tingin mo nga sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong bayang Israel. At dalhin mo sila uli sa lupain na iyong binigay sa kanilang mga magulang. Ang tao, ang isang mananampalataya, nagkasala, lumayo, hindi natin ang application. Pag bumalik ka sa church, nagsisi ka na iyong kasalanan, bumalik ka dito, muli kang nagsamba, umiyak ka sa Panginoon, nag-repent ka, i-restore na ng Panginoon. Can you say amen? Pastor, okay na ako sa bahay. Nagsisi na ako. Kailangan bumalik sa church. Pag bumalik ka sa church, nagsisi ka, ang Panginoon, i-restore ka. Yan ang pangako ng Panginoon, mga kapatid ko. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung siya'y bumalik sa iyo at ipahayag ang iyong pangalan at tumalangin at pumanik sa iyo sa bahay na ito. Kaya encourage natin, mga kapatid, nagkasala, bumalik sa church. Hindi kayo itatapoy sa church. Bawal ka na dito, Brad. Ha? Bawal ka na dito, sis. Hindi ka na welcome dito. Kasi nag-backslide ka. Gumawa ka ng kasalanan. Hindi ka na welcome sa church. Hindi po, mga kapatid. Pag sila ay nagkasala, tayo nagkasala, wala po tayong ibang pupuntahan. Huwag tayo magtago, huwag tayo bumalik sa libutan. Huwag tayo, mga kapatid, nandoon sa mga gawain sa libutan. Wala kang ibang pupuntahan, kundi bumalik ka sa church. Mag-pray ka, may ka ng tawad sa Panginoon. You are welcome here, i-restore ka ng Panginoon. You are welcome in the church. You are welcome in the house of God. If you are sincere sa iyong pagsisisi, God will restore you. Kasabi dyan, ibabalik sila ng Panginoon sa kanilang lupain. Verse 35, when heaven is shut up, and there is no rain, because they have sinned against thee, ang langit ay nasarahan. Napigan yung mga kapatid ko, pagka tayo po ay gumagawa ng kasalanan, may epekto po yan sa ating buhay. Kung pwedeng masarahan ang langit, mawalan ng ulan sa ating mga buhay. Totoo po yan. May epekto po pag tayo po ay gumagawa ng hindi po. Ang epekto, mga kapatid, maaaring sa ating buhay, sa pamilya, maging magulo. Masarhan ng langit, parang ang ilang ng pagpapala. Hindi ko sinasabi lahat ng mailang na pagpapala ay bunga ng kasalanan. Minsan may mga trials talaga. Pero isa po yan sa epekto. Sinabi ng Bible, pag ang bayan ng Israel nagkakasala, hindi sila papadala ng ulan. Padadala sila ng mga salot. O papadala ng mga plagues, mga kapatid. Kaya sabi dito, kung nasarhan ang langit, walang ulan, dahil nagkasala sila sa iyo. Ngunit, kung sila'y dumalangin sa dakong ito, at ipahayag ang iyong pangalan, at talikdan ang kanilang kasalanan pagka iyong pinigati sila,
Digin mo nga sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong mga lingkod at ng iyong bayan Israel. Pagka iyong tuturuan sila ng mabuting daan sa kanilang dapat lakaran, at paulanan mo ang iyong lupain na iyong binigay sa iyong bayan na pinakamahal. Sa para walang ulan sa iyong buhay, walang pagpapala, bungad minsan mga kapatid ng paglayo sa Diyos. Pero pag tumawag ka sa Panginoon, pumunta ka ulit sa church, magsisi ka, sincero, tumawag ka sa kanyang pangalan, sabi mga kapatid, paulanin muli ng Panginoon. Paulanan niya ang lupain na ibinigay sa kanyang bayan na pinakamahal. Kaya mga kapatid ko, kung meron man tayong challenges, sabi natin sa discourse kanina, huwag tayong huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Pagpatuloy lang tayo. Kung tayo man may ginagawa di maganda, nagpunga na di maganda sa ating buhay, bumalik sa Panginoon, magsisi, humingi ng tawad, tumawag sa Panginoon. Paulanin niya ang pagpapala muli sa ating buhay. Pero say amen. I encourage everyone, go to church. Worship God in the church. Pray in the church. Pag tayo pumunta sa church, tumawag tayo sa Panginoon. Ano mang kabigat, ano mang problema, ano mang trials, challenges na meron tayo, pumunta ka sa church, magsisi, tumawag ka sa Panginoon. At ang Panginoon, mga kapatid, titinggin ka kapag ikaw, mga kapatid, ay patuloy na sumasamba sa ating Panginoon. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya sabi, mga kapatid, sa verse 37, kung magkaroon man ng kagutom sa lupain, kung magkaroon ng salot, kung magkaroon ng pagkakatuyot o amag, balang o tipaklong, kung kulungin sila ng kanilang away sa lupain ng kanilang mga bayan, anumang salot, anumang sakit na magkaroon. Minsan may mga plagues sa buhay ng isang tao. Tagtuyo, wilderness, dryness. Minsan ang buhay natin parang dry. Spiritually, physically, parang dry. Tuyot na tuyot, mga kapatid ko. Ano pa ang sabi dyan? Salot, amag. Meron ka ngang inaasahan, inamag naman. O kaya ay merong balang o tipaklong, meron kang mga tanim. Pero may dumating na balang o tipaklong na sumira sa iyong mga tanim. Minsan may mga inaasahan tayo. Tapos biglang mawawala. May dalawang yun tayo this week. Mga kapatid, pabayad na ng conference. Nandun sa cellphone, naiwanan. Pagtingin niya sa munisipyo pa nangyari. Sir, ayan, okay lang yan. Ibabalik ng Panginoon niya. Binigyan mo pambili charges. Ha? Pambili charges. Hindi pabili pa ng charger. Swerte, ano? Cellphone na may pera pa sa loob. May isa Ha? pa. May isa pa. Sa jeep naman. Ano, pera? Pera. Pambayad din sa conference. Buti na lang, talagang mabuti ang Panginoon. Pinuspone ng conference dahil sa inyong dalawa. Praise the Lord. Hindi nakapati yung dalawa. Kaya sabi namin, cancel mo na yung conference. Sa October na. Sa October na yung conference para makati yung dalawa. Ipon na muna. Ipon na muna. Pinakancel talaga namin para sa inyong dalawa. Di ba kapatid, mga youth ha? May 5 months pa tayo para mag-ipon, matin tayo na conference. Wala na YNTS this year. Pinansel naman ng YNTS this year para mag-focus tayo sa district conference. Mga kapatid. So may 5 months pa, atin lahat ng youth. Goal natin lahat ng youth mag-attend. So, meron ka ng tanim na inaasahan ka na. May dumating na grasshopper, may dumating na locust, sinira yung mga tanim. Minsan may mga ipon tayo, may mga investment tayo, may business tayo, inaasahan tayo, tapos biglang may dumating na mga salot. May mga devourer, sabi ng Bible, na sumakmal. Ano? Yung mga tanim, nasira.
nalunod, ng baha, nasira, ng bagyo. Inaasahan mo na. Tapos biglang nawala pa. Sabi nga nila, pera nga, naging bato pa. Matagal mong inipon, matagal mong hinanda, tapos biglang mawawala. Investment na akala mo magiging times 2, times 3, times 4, power. Yung pala scam. Sabi, magpe-pay out. Nakatingin ka ng payout. Isa, dalawa, ano pangatlo? Sabi, na-hold mo na. Hintay pa kayo. Inaayos pa. Hanggang sa iyo may-ari at yung nagpasok sa iyo. Biglang ka na sa Facebook. Hindi mo na message. Ang hinahanap mo, this person is not available in Messenger. Hinahanap mo sa Facebook, nakablock ka na. Inaasahan mong investment, inaasahan mo na pwede mong pagkukuhanan, pero biglang nawala, sinalot. May locus, may amag, may caterpillar, may tipaklong. Merong mga kaaway na ikaw ay ginikipit, kulungin sila ng kanilang kaaway sa lupain ng kanilang bayan. Gigipitin ka ng iyong kaaway, gigipitin ka ng mga tao na pe-persecute sa iyo, parang wala ka nang tatakbuhan, wala ka nang mapupuntahan, anumang salot, anumang sakit na magkaroon. Minsan nagkakasakit tayo, mabigat ang ating katawan, nakakaranas tayo ng karamdaman, sakit, o kaya ang ating mahal sa buhay. Mga kapatid, pagka nagkasakit ang mahal natin sa buhay, mabigat din kahit wala tayo sakit. Tama? Amen. Pakahirap. Lalo pag mga bata nagkasakit, hindi mo alam kung anong masakit. Iyak man ang iyak. Apektado tayo mga kapatid ko. Kaya anumang salot, anumang sakit na magkaroon, verse 38, anumang dalangin o pamanhik na gawin ng sino mang tao o ng iyong buong bayang Israel. Kaya mga kapatid, kapag may problema, punta sa church. You say amen? Amen. Mabigat ang iyong kinakaharap, punta ka sa church, mag-pray ka, mag-worship ka. Hindi yung lalo kang mawawala. Kapag may kabigatan ka, pumunta ka lang mga kapatid sa church. Pastor, wala naman akong wala ko pang offering. Okay lang, pumunta ka sa church. Mabigat yung aming dinadala. Okay lang, pumunta ka sa church. Amen. May problema ka, pumunta ka sa church. Bakit? Ang solusyon, mga kapatid, sa ating mga problema na yan ay nandito sa church. Sino? Ang Panginoon. Siya ang tutulong sa iyo. Siya ang aagapay sa iyo. Tumawag ka sa Panginoon kapag ikaw ay may kabigatan. May problema. Yan sabi ni Solomon dito. Kaya sabi niya, anumang dalangin o pamanhik na gawin ng sinumang tao, kapag may mga salot, may mga tagtuyot, tumawag ka sa Panginoon. Huwag ka ma-discourage. Akala ko ba, Pastor, pagka maglingkod na sa Panginoon, maging blessed na tayo, pinagpala na tayo, ba't lalo na problema? Buwan mong naging born again ako, lalo dumami yung problema. Lalo nagkaroon ng struggle. Mga kapatid, yung struggle na yan ay tanda na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil may struggle ka sa sarili mo. Kaya anumang struggle mga kapatid, punta lang sa church. Tuloy-tuloy lang mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Dalhin mo yan dito. At pag pumunta tayo dito mga kapatid, yung mga problema natin, ibaba natin. Say amen. Pag mag-worship tayo, huwag mo na isipin yung mga problema. Huwag mo na isipin yung mga kabigatan, mga problema, sakit. Huwag mo na isipin yan. Yung problema sa bahay, away nyo ng asawa mo, away mo ng anak nyo. Huwag mo na dalhin sa pagsamba. Ibaba mo yan dito. Pag mag-worship, worship talaga mga kapatid. Para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. At ang Panginoon,
pagpapalain tayo. Tandaan natin mga kapatid, ang goal ng paglilingkod sa Panginoon ay hindi lang para pagpalain, kundi para maging pagpapala. Kaya nasabi sa Genesis chapter 12, you shall be a blessing. I will bless you, and you will be a blessing. Minsan ang goal natin, maging bless. Pero pag ang goal natin, maging blessing, yun ang magandang goal, mga kapatid ko. Na pagpapalain ka, magiging pagpapala ka. Diba? Psalms 1:1, blessed is the man, pinagpala siya. Ang sabi doon, he shall be like a tree. He will give his fruit in his season. Pinagpala siya, kaya pagpapala siya. Nagbibigay siya ng kanyang bunga sa kanyang kapanahon. Hindi lang siya blessed, blessing din siya. Yan ang goal natin mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Maging blessing. Sabi mo nga sa iyong sarili, blessing ako. Blessing ka ba? Sabi mo nga sa iyong katabi, blessing ka ba? May nabibless ba sa iyo? Salamat sa Panginoon sa buhay ng tao. Blessing talaga sa akin. Ang goal natin hindi lang maging blessed. Uy, pinagpala, grabe, pinagpala itong taong ito. Hindi po yun ang magandang goal. Ang magandang goal, marinig natin, ang taong ito ay pagpapala. Hindi lang pinagpala, kundi pagpapala ka sa iba. Maraming nag-bless sa buhay nito. Yan po ang goal natin, mga kapatid ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ni Solomon, anumang salot, pagkatuyot, amag, balang, tipaklong, anumang dalangin, pamanhik na gawin ng sino mang tao ng buong bayan ng Israel, na makikilala ng bawat tao ang salot sa kanyang sariling puso at iunat ang kanyang kamay sa dako ng bayan na ito. Ang sinasabi ni Solomon dito, mga kapatid, yung mga salot na nangyayari sa paligid, yung mga salot na dumadating sa buhay ng bayan ng Israel at sa buhay ng isang tao, sometimes ay meron pong reflection galing sa salot na mayroon sa loob ng puso ng tao. Lahat po ng tao, mga kapatid, ay meron pong plague or salot sa ating sariling mga puso. Every man, ang sabi diyan, must know, shall know, the plague of his own heart. At minsan, yung mga salot sa paglabas ay reflection ng salot na mayroon sa loob. Yung mga turbulence, kaguluhan sa labas, ay madalas na reflection ng kaguluhan na nasa loob. Kaya ang isang tao ay dapat malaman kung ano ang salot na nasa kanyang sarili puso. May salot po o plague ang puso ng tao. At ito po ay kasalanan. Can you say amen? Kailangan malaman ng bawat tao ang plague na nasa kanyang puso. Only then he can spread forth his hands toward his house. Pag na-acknowledge natin ang plague sa ating sariling puso, doon lamang tayo makapagtataas ng ating kamay na totoo sa harapan ng Panginoon. We have to deal with the plague of our own heart. Kailangan natin i-deal ang mga salot na nasa ating mga puso. Ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9. We know the verse. Ang pinakamandaraya sa lahat ng bagay ay walang iba kundi ang ating puso. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sa lahat po ng bagay, ang pinakamandaraya ay ang puso. Wala na pong higit na mandaraya kaysa sa ating sariling puso. Dahil mayroong plague o mayroong salot ang puso ng tao. Kaya kinakailangan natin mag-ingat at makilala ang ating sariling puso at ang salot na nandito, mga kapatid.
It is desperately wicked. Ang puso natin ay lubhang masama. At marami na po ang naging biktima ng kanyang sariling puso. Mag-ingat tayo, mga kapatid, na huwag tayo madaya ng ating sariling puso. Ang puso ay mandaraya. Sabi mo nga sa iyong katabi, mandaraya ang puso. Huwag tayo magpadaya sa ating mga puso. Ang puso natin, mga kapatid, ay maaaring magsabi ng kasinungalingan sa atin. Ang ating puso ay kaya magtago ng katotohanan in different layers. Magsabi sa atin ng isang bagay, pero hindi yun ang talagang nasa puso. Mag-ingat tayo sa ating sarili, mga puso. Sabi ni Solomon, each man must know the plate of his own heart. Kinakailangan tayo mailigtas, mga kapatid, sa ating sariling mga puso. Ang ating puso ay mandaraya, ang ating puso ay masama. At ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, lahat po ng kasalanan ay nanggagaling sa puso. Ang pagpatay, pakikiyapin, galit, lahat po ay nanggagaling sa puso. Puso ang titingnan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, sino mang tumingin na mayroong pagnanasa sa isang babae ay nagkasala na ng pakikiyapin sa kanyang puso. Sino mang mamuhi sa kanyang kapatid ay nagkasala na ng pagpatay sa kanyang puso. Ang puso po, mga kapatid, ay mandaraya. Ang sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ito po ang admonition sa atin ng Bible. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Can you say amen? Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Yung word na keep dyan, mga kapatid, is like a military term na kinakailangang bantayan ang ating puso ng buong sikap. All diligence, buong pagsusumikap, buong effort, ingatan daw po natin ang ating puso dahil galing sa ating puso ang lahat po ng issues of life. Lahat ng issues sa buhay natin nanggaling sa puso. It's all a matter of the heart, mga kapatid ko. Ano mang mga mararanasan natin, mga struggle, mga kapatid, na meron tayo, it's all a matter of the heart. Kaya kailangan nating ingatan at bantayan ang ating mga puso, mga kapatid. Dahil nagagaling dito ang lahat ng issue sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. Ang ating puso, mahal tayong dayay. Ang ating puso, mga kapatid, mahal tayong ipahamak ng ating puso. Kaya ang sabi, mga kapatid, ni King David sa Psalms chapter 139. Psalms chapter 139. Ito ang sabi niya kay David. Verse 23. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. 24. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin.
at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Ang prayer ni David, mga kapatid, sa kanyang prayer, sa kanyang awit dito sa 139, search me, O God, know my heart. Try me and know my thoughts. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Kailangan natin na nagpapasiyasat ng ating puso sa Panginoon. Can you say amen? Lagi tayo magpa-search ng ating puso sa Panginoon. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, it's all a matter of the heart. Ang titingnan ng Panginoon, yung ating puso. Hindi lang yung ating ginagawa, kundi yung ating puso. Kaya lagi tayong magpasuri ng ating puso sa harapan ng Diyos. Lagi natin ipasiyasat ang ating puso sa harapan ng ating Panginoon upang ang ating mga ginagawa sa Kanya ay maging kalugod-lugod. Psalms chapter 19, in verse 14, ito ang sabi ni David, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Lagi natin ipag-pray na yung ating mga puso, yung meditation of our hearts, maging acceptable sa harapan ng Diyos. Kung ang Diyos ba titingnan ang puso natin ngayon, mga kapatid, malulugod kaya siya sa ating iisip. Kung ang Diyos iskan ang puso natin lahat ngayong umaga, iskan yung puso natin. Ano ang nasa puso mo ngayon? Kung ang Diyos, mga kapatid, iskan ang puso natin ngayon, malulugod ba siya sa ating iniisip? Ang prayer natin dapat kagaya ni David, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Pag may hindi maganda tayo iniisip, sa ating isip, sa ating puso, magsisi agad. Humiagad ng tawad sa Panginoon. Pag may naisip tayo hindi maganda, laban sa ating kapwa, laban sa ating mga kapatid, laban kanino man, humiagad ng tawad sa Panginoon. Dahil di nalulugod ang Panginoon. Kapag ang puso natin ay nagsasabi ng hindi maganda. Ang sabi ng Bible, whatsoever a man thinketh in his heart, so is he. We say, eat and drink, but your heart is far from me. Kung ano ang nasa puso natin, yun ang totoong tayo. Can you say amen? Maaaring sinasabi ko ganito, maaaring pinapakita ko ganito, pero ang totoo ako ay hindi yung nakikita ninyo, kundi kung ano ang nasa aking puso. Maaaring sinasabi ko sa iyo, ang pogi-pogi mo, pero sa puso ko, mali. Pogi kayo. Ang totoong ikaw ay hindi sinasabi mo, kundi yung nasa puso mo. Kaya sabi doon, sinasabi mo, kain ka. Ha? Halika, kain tayo. Friend! Halika, kain tayo sa Jollibee. Pag sa puso natin, ito na naman. Palay pag-libre. Ito na naman itong tao ito. Ang totoong ikaw ay nasa puso mo. Whatsoever a man thinketh in his heart, so is he. Pwede tayong madaya sa ating salita. Pwede tayong magkunwari sa ating mga kinikilos. Pwede tayong magkunwari, mga kapatid, na tayo ay ganito o ganyan. Pero alam ng Diyos kung sino tayo, kung ano yung nasa puso natin. Yun talaga tayo. Kaya sa harapan ng Diyos, mga kapatid, ang tinitingnan niya lamang hindi yung panlabas o kung ano yung ating sinasabi. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung nasa puso natin. At minsan, mga kapatid, may mga salot
may mga plague sa ating puso. At ang mga plague na ito, mga kapatid, ay kinakailangan mong malaman at kinakailangan mong malaman. Ang sabi ng verse, know every man the plague of his own heart. You say amen? Not the heart of your neighbor. You have no business knowing the plague of others' heart. Yan si brother, ganito yan eh. Yung puso niyan, masama. Yung motibo niyan, hindi maganda. Yung brother na yan, yung sister na yan, ganito yan eh. You have no business knowing their heart. Ang sabi ng Bible, know every man the plague of your own heart. Meron tayong sariling salot sa ating mga puso. At ang business natin, ang ating focus, alamin mo kung ano ang salot sa iyong puso. Minsan, ang salot sa puso ng tao ay envy, inggit, or selos. Minsan, ang ating mga puso ay kaya tayong dayain. Nagsasabi, hindi ka naman naiingit eh. Minsan, ang ating puso ay dinadaya tayo at sinasabi sa atin, maging masaya ka sa tagumpay ng iba. Pero minsan, sa loob ng ating puso, nag-like ka nga sa kanyang post, tinag mo pa, nagsabi ka pa, congrats. Pero sa puso mo, kaya pa ng tao. Kala mo talaga magaling. Know the plague of your own heart. Yung General Conference, mga kapatid, ang ganda ng preaching, I think it was Thursday or Friday, I think Friday, mga kapatid. Yung ang pamagat ng preaching si Jim Booker, just refuse to do it. Ang verse niya ay, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers, darkness in high places, wickedness in high places. Ang kaaway natin ay hindi laman ng dugo, hindi po mga tao ang ating kaaway, mga spiritual being ang ating kalaban. Ang focus minsan natin sa verse na yon ay yung what we war against. Pero ang unang binanggit doon ay what or who we don't war against. Hindi mo kalaban ang iyong kapatid. Sabi niya doon sa preaching, mga kapatid ko, kapag ikaw ay natempt na magsabi, mag-isip ng hindi maganda sa iyong kapatid, just refuse to do it. Minsan mabilis tayo magsabi, mauna, mag-isip ng hindi maganda sa ating kapatid. Sabi natin, just refuse to do it. Do not do it. We don't war against our brother. We don't war against our sister. Hindi natin sila kalaban. Hindi natin siya kakompetensya. Ang katabing church, ang neighboring pastor, hindi tayo nakipagpaligsahan sa kanya, sa kanila. Kaya ang sabi mga kapatid ng Bible, know the plague of your own heart. At habang pinapakinggan ko mga kapatid, ang mensahe yun, kinonvict ako ng Panginoon at ang sabi ko sa aking sarili, Panginoon, patawarin mo ako. Dahil minsan sa ministry, minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon, you start good, motive is pure, mga kapatid ko, pero along the way, along the side path, mga kapatid, sometimes our wicked heart deceives us. Dinadaya tayo ng ating mga puso. And sometimes it becomes about sino ang may magandang church, sino ang mas maraming member, sino mas magaling mag-preach, sino mas magandang ministry. It's nagiging about doon ang ministry, mga kapatid, na without us knowing, our heart is deceiving us. Na minsan ang ministry nagiging sino ang mga natin ang nagawa, sino ang maraming member, sino ang magaling. Mga kapatid, sabi ko sa patawarin mo ko, Panginoon. And save me, O God, from my heart. Minsan, mga kapatid ko,
Ang pagliligtas natin ng Panginoon ay hindi po pagliligtas laban sa kaaway. Sometimes we need to cry out to God and say, Lord, save me from my heart. My heart is deceiving me. Before you know it, your heart is already taking you far from God. Minsan din natin napapansin, ngunit ang ating puso ay dinadaya na tayo at nilalayo na tayo sa Panginoon. God, save me from my heart. Save me from my deceitful and wicked heart. We cannot trust our own heart, mga kapatid ko, because our heart is deceitful and desperately wicked. Sometimes the plague in our heart is envy. Kapatid, alamin natin ang ating sarili puso. Huwag nating sabihin na okay ang puso ko. You don't know your heart. Sabi doon ni Jeremiah, who can know it? You don't know your heart. I don't know my heart. Ano sabi ko sa verse 10? Andiyan. Ayan. Sino nakakilala ng ating puso? 17:10. The Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. You don't know your heart. I don't know my heart. How much more ang puso ng iyong kapwa, hindi mo alam yan, hindi mo kilala kung anong puso niya. Isa lang nakakakilala ng puso natin, ang Panginoon. That's why we always come to God. Lord, search my heart, try my ways, if there be any wicked way in me, lead me to the way everlasting. Only God can know your heart. Only God can tear upon layers of deceit na ginawa ng ating puso. Our heart, mga kapatid, always justifies and protects us. Ang ating puso lagi sinasabi, okay lang yan. Kasi ganito. Nagawa mo yan, kasi ganyan. Ang ating puso ay mabilis humanap ng excuse, justification sa ating mga ginagawa. Ginawa mo lang naman kasi yan, kasi ganito, ganyan, kaya okay lang yan. Huwag ka magpadaya sa iyong sariling puso. Submit it to God. Lord, this is my heart. Search me. Let us be humble enough and know and say, God, I don't know my heart. Hindi ko alam kung dinadaya na ako ng aking sariling puso. And I don't want to be proud and arrogant to say na hindi ako madadaya ng aking puso. Pwede kang madaya ng iyong puso. And in fact, when we say, mga kapatid, na hindi tayo madadaya ng ating puso, we are already deceived, mga kapatid ko. And I tell you, wala na pong pinakadelikado, kundi ang self-deception. Pag ang isang tao deceive, alam niya talaga totoo yung kanyang pinanghawakan. Nadaya na ba kayo? Alam mo bang nadaya ka? Di ba hindi? Bandang huli mo na nalaman. Nung una, alam mo totoo. Kaya ka na nadaya. Akala mo sincero. Akala mo totoo. Akala mo yun na talaga. Pero nadaya ka. At all this time, hindi mo alam na hindi pala totoo yung sinasabi sa'yo. Sincere ka and sure ka, pero hindi mo alam na daya ka. Yan po ang danger, mga kapatid, ng self-deception. That's why I encourage everyone this afternoon, as the Word of God says, know each man the plague of our own heart. Sometimes the plague is greed. The desire to have more. That's greed. Sakiman. Ang puso minsan ay walang kakontentuhan. Sabi nga ng ilang mga writers, nothing can satisfy the human heart. You can have all the world. You can be a billionaire or multi-billionaire. But as you can see,
Ang mga mayayaman ay lalo pang nagpapayaman. When is enough? Enough. Multi-billionaire na. Yung iba, hindi pa rin tapos sa pagpapayaman. Milyonaryo na. Bilyonaryo na. Pero hindi pa rin tapos sa paghahangad maging sa pagmamayari ng iba. Nothing can satisfy the human heart. Ang pagdesire for more is a plague of the heart. Ang kawalan ng kakontentuhan, searching for happiness, pursuing after happiness. Mga kapatid ko, happiness is not a goal. Huwag po natin gawing goal ay maging masaya. Ano goal mo sa buhay? Maging masaya. Hindi po goal ang pagiging masaya. Ang pagiging masaya is a state of mind. Ito ay kondisyon ng puso. Dahil kahit ano pa ang mayroon ka, kahit may pagkukulang, sabi natin hindi magkago ang iyong buhay, kung ang iyong puso ay may kakontentuhan, magiging masaya ka. Amen. Pero kahit nasa iyo na lahat, kung wala kakontentuhan ng iyong puso, wala ka pa rin kasayahan. It's not a goal, it's a state of mind. It's a state of the heart. Ang sabi ni Saul, sabi ni Paul, naranasan kong magkulang, naranasan kong sumagana, naranasan kong busog, naranasan kong gutom. I have learned in any condition, situation I am therein, therewith to be content. Naranasan ko, natutunan ko na anumang aking kalagayan ay maging kontento. Kaya yung nasabi na, I can do all things through Christ, which strengtheneth me, dahil naranasan niya lahat. At ang sabi niya, itong bagay natutunan ko, anumang sitwasyon naroon ka, therewith to be content. Ang sabi ni Paul kay Timothy, godliness with contentment. Ito po ay malaking pakinabang. Yung pagiging mga Diyos na meron ka kontentuhan, ito ay malaking pakinabang. Pero pag walang kakontentuhan ng ating puso, we desire for more. It's a plague of the heart. We must know the plague of our own heart. The plague can be greed. The plague can be envy. The plague can be lust. Ang pagdidesire, labas, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. It can be a plague of the heart. Kinakailangan i-deal natin yan. Okay, say amen? Know everyone the plague of your own. You cannot judge another. Yung plague niya, sa puso niya, marahil sa kanya, iba sa iyo. Yung kahinaan mo, maaaring hindi kahinaan ng iba. Yung kahinaan mo, iba sa kahinaan niya. Kanya-kanya tayo ng kahinaan. Maraming mahina ka sa side na ito, mahina ka sa aspect na ito, mahina ka sa bagay na ito. Maraming malakas ka sa bagay na yan, pero kahinaan niya ng kapatid mo, huwag mo siyang ihusgahan. Dahil meron ka rin kahinaan na iba sa kanya. Okay, say amen? Minsan, madali tayo maghusga sa kahinaan ng iba. Minsan ginagawa niyung strength points o strong points, mga kapatid, yung ating sariling kalakasan at pinupapar natin sa kahinaan ng iba. Hindi po ganun, mga kapatid ko. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang weakness. Lahat tayo, mga kapatid, ay may kanya-kanyang weak points. Ang ating puso, mga kapatid, ay inclined sa kanya-kanyang sariling plate. You must know your own plate. What keeps you away from God? That's the plate of your heart. Say amen?
Ano ang dahilan kung ba't hindi tayo nakakapanalangin? That's the plague of the heart. Ano ang dahilan kung bakit nalalayo tayo sa pagsamba sa Panginoon? That's the plague of the heart. Ano ang pinakamalakas na humahatak sa iyo sa paggawa ng kasalanan? That's the plague of your heart, kapatid. Yun ang salot sa iyong sarili puso. And I encourage everyone this afternoon sa ating paglapit sa Panginoon ngayong umaga, ngayong hapon, i-present natin sa Panginoon ang ating mga puso. Know your own weakness. Know your plague. What keeps you away from dedication to God? What keeps you from serving God? What keeps you from being faithful to God? Sometimes the plague of the heart is fear. Takot. Kawalan ng tiwala sa Diyos. Mga bagay, mga kapatid, na pumipigil sa atin na magtiwala ng ating buong puso sa Panginoon. Know it, deal with it, admit it, and present it to God. At sabi, mga kapatid, ni Solomon, balik tayo sa ating key verse, malapit tayo matapos. Every man shall know the plague of his own heart, and then spread forth his hands toward this house. Iunat ang kanyang mga kamay sa dakot ng bahay na ito. Ipasuri natin ang ating puso sa Panginoon. And then, stretch your hands in the house of God. I-present your heart to the Lord. Sabi ng isang awit, puso ko ay iyong sinisiyasa. Ang buhay ko ay iyong anak. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak na nalalaman. Let me tell you, mga kapatid, wala namang naging lihim sa Panginoon. Lahat naman yan alam ng Panginoon. Minsan ayaw natin umamin sa harapan ng Panginoon. But I tell you, mga kapatid, wala pong naging lihim sa Kanya. Every word spoken is secret. Everything done in a dark place. There is no secret from God. He knows it. Alam ng Panginoon, maging ang hidden and darkest desire of our heart. He knows it. Kailangan lang natin i-admit sa harapan ng Panginoon. Aminin sa harapan ng Panginoon, Lord, yes, this is my weakness. Lord, help me and save me from the plague of my own heart. Iunat mo ang iyong kamay sa dako ng bahay na ito ng Panginoon. Submit your heart to God. Ang buhay ko ay iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo nga nalalaman. May mga lihim ang ating puso na kahit ang ating mga pinakamalapit na mahal sa buhay ay walang nakakala. Hindi alam ng iyong asawa. Hindi alam ng iyong anak. Hindi alam ng kahit na sino. But God knows it. Can you say amen? Meron pa ba kayo mga kapatid? Nakikinig pa kayo? Palakpakan na natin ang Panginoon. Ang lahat ng lihim o Yahweh ay tunay mo lang nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa iyo ay diniin. Alam ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. He knows it all. Sabi nga ni David, where can I hide from your presence? When I go to heaven, you are there. When I make my bed in hell, you are there. Even the darkness cannot hide from thee. Maging ang kadiliman ay hindi makapagtatago sa iyo.
nilang kadiliman ay kapareho rin ng liwanag. Wala pong lihim at madilim na dako sa Panginoon. Nakikita niya ang lahat na para bagang nasa liwanag. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, joints and marrows, and the discerner of the thoughts and the intents of the heart. At walang anumang nilalang na hindi hubad sa paningin ni Yahweh. Tayo ay dapat magpasuri. Wala pong hindi hubad sa harapan ng Panginoon. Wala pong nakatatakip sa anumang bagay sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ng awit, salamat Panginoon, kilala mo ako. He who knows your darkest secret is also He who loves you the most. Siya lubusan nakakilala sa iyo. Minsan, di ba, magaling tayo magkunwari. Okay ka lang. Okay ang lahat. Minsan, magaling tayong magbalat kayo at magkunwari. Pero ang Diyos nakakalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos nakakilala sa iyo at nakakilala sa atin. Pero huwag ka mag-alala. Ang ibang tao, pag nakilala ka, pag nakilala tayo ng totoo, hindi ka na mamahalin. May crush sa'yo, kilala ka lang yan. Wala nang crush sa'yo. Makita lang na itsura mo, pag-isip mo sa umaga, ganyan pala. Mawala na ng gusto sa'yo. Minsan, pag nakilala natin, di ba, pag mag-asawa na, sabi nila, lumulubos na kilala yung tao. Praise the Lord. Just leave it to that. Kung natin tuloy. Kaya, nagdala mo yan. Minsan, pag nakilala mo yung tao, parang ganyan pala. Kaya minsan, mas okay pa na hindi mo na makilala. Kasi pag nakilala mo, minsan nababawasan tayo ng respeto sa isang tao. Pag na-overpamilya tayo, di ba? Sa isang tao. Halimbawa, sa isang tao kinagalang natin, tapos naging nakasama natin, naging overpamilya tayo, ganyan pala yan si Pastor. Minsan nababawasan ng respeto natin, nawawala respeto natin sa isang tao, pag kilala natin, nakilala natin. Minsan nawawala yung pagmamahal natin pag nakilala natin yung isang tao, pero mga kapatid ko, ang totoong nakakilala sa iyo, ang Panginoon. Pero kayo pa man, siya pa rin ang pinaka nagmamahal sa iyo. Siya nakakilala sa iyo ng lubos, ay siya rin nagmamahal sa iyo ng lubos. Kilala ka ng Panginoon, kilala tayo ng Panginoon. Pero kayo pa man, mahal ka pa rin. Salamat, kilala tayo ng Panginoon. Kaya sabi mga kapatid tayo magtapos, itaas ang kamay sa dako ng bahay ng Panginoon. At tingin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at ikaw ay magpatawad at gumawa. At gumanti ka sa bawat tao sa lahat niyang mga lakad na ang puso ay iyong natataho. Sapagkat ikaw lamang ang nakakataho ng mga puso ng lahat ng mga anak ng mga tao. Only God knows the hearts of the children of men. Only God knows your heart, my heart. Kaya, isubmit natin ang puso natin sa Panginoon. Kaya si David ay nagkasala ang prayer niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and uphold me with thy free spirit. Kaya pangako ng Panginoon sa New Testament, papalitan ko ang kanilang puso ng bato. Papalitan ko ng puso naman, ng puso kalambot. Kaya palitan ng Panginoon. Kaya alisin ng Panginoon ang mga salot sa ating mga puso. Our outward struggles
most of the time ay reflection ng ating inward plagues in the heart. I encourage everyone, it's time to deal with the plague of our heart. Marahil ilang panahon na nating tinakasan, binaliwala, in-ignore ang mga salot na ito sa ating puso. I encourage you, it's time to face it. It's time to deal with it. It's time, mga kapatid, na harapin at tanggapin na, yes, Lord, I have a plague in my heart. It's called envy. It's called greed. It's called lust. It's called pride. Lord, I have a plague in my heart. Lord, help me. Save me. Heal me from this plague. Only God can help you with the plague of your heart. Kaya ngayong pong hapon, tatawag tayo sa Panginoon. Tumayo tayong lahat. Lord, I don't want to be a victim of my own heart. I don't want to be deceived by my own heart, Panginoon. And I don't want to continue, Lord God, with this plague in my heart. Sometimes the plague, mga kapatid ko, ay isang maliit lamang na spot. Kagaya ng mga salot na nangyari sa history ng tao, the Black Plague. At marami pang mga salot na nag-umpisa sa isang maliit na spot at kumakalat sa buong katawan. Kung ang ating puso ay may salot, it affects your whole life. Maapektuhan ito ang buong aspeto ng ating buhay. Maapektuhan ito how you deal and how you see people. Maapektuhan ito how you serve God. It's time to be healed by the plague. Panahon na para ikaw ay pagalingin ng Diyos. Marahil ito ay isang maliit na sugat sa iyong puso. Maybe it is from a wound in the past. A scar of a past experience. You don't have to hide it. God can heal it. You just have to be open and submit it, surrender it to God. Surrender it to the Lord. Submit your heart to Jesus. Lord, search my heart. Try my reins. Know, O Lord, if there be any wicked way in me. Kahit maliit na wicked thing in my heart, Lord. Lord, search me. Marahil a small wound afflicted by someone in the past ay nag-iwan ng sugat sa ating mga puso. It's time to be healed. Because it will affect how we serve God. It will affect how we will trust in Him. It will affect how we see our brothers and sisters. It will affect how we live our lives. The plague of our heart will affect our children, our generation, our
that plague. Oh Lord, in Jesus' name, ayaw ko po, Panginoon, na aking mga anak ay mamanahin pa ang mga salot na ito sa aking puso. Lord, heal me! Save me, God, from my heart. Only you can save me, O Lord. In the name of Jesus. Sige mga kapatid ko. Itaas natin ang ating mga kamay sa dakong ito ng bahay ng Diyos. If you have any struggle, go to the house of God and stretch forth your hand. Oh Lord. His name is Jesus, and He will save His people from their sins. He will save His people from the plagues of their own heart. He is our deliverer. He is our Savior. You can go to Him and you will be saved. Jesus! If there is any unforgiveness in our hearts, bitterness in our hearts, hindi natin kailangan mapaagipin sa mga bagay na ito. Jesus can save you. Jesus can deliver you from unforgiveness. Jesus can deliver you from bitterness. Jesus can deliver us from our sin. Oh yes, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Oh hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Panginoon, kilala mo naman ako, Panginoon. Wala naman akong maitatago sa iyo, Panginoon. You already know my heart. Kilala mo naman ako, Diyos. Kaya narito ko, Panginoon. Tulungan mo. This is the house of God, where His name is magnified. You can stretch forth His hand, your hand. Pwede mong iunan lang yung kamay sa lugar na ito. The name of the Lord is in this place. I believe that He can save you. I believe that He can save me. It doesn't matter 20, 30 years na mayroong salot sa ating mga puso. How many years man tayo na sinunod
press ng mga salot na ito sa ating mga puso, but I believe He can break the chains and He can heal the heart. For the Lord said, the Spirit of the Lord is upon me, and He hath anointed me to heal the brokenhearted. Yes, that's it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Puso ko iyong sinisiyasat. Lord, yes, Lord, yes, Lord. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tingnan mo na ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tingnan mo ang nalalaman. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ang lahat ng bagay ay tiligid sa'yo. Salamat, Panginoon, itutuloy mo ako. Ikaw lang Yes, let's make this our prayer. aking pagtulungan. Gawin natin itong panalangin. Panginoon, Puso ko iyong sinisiyasat. puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong
walang bagay na kung pwede namin hingin sa iyo. A right heart, O God, that is true, sincere, a heart that is right after Thee. Sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. It is one, Lord, of the best thing that we can have, that we can ask from you. Sa tamang puso. Because we want to please you. Bigyan mo kami ng tamang puso, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Let our hearts, Lord, be true and faithful. Isang pusong nanisay, isang pusong totoo, isang puso na tama sa iyong harapan sa lahat ng aming ginagawa. Whatever plague that is in our hearts, Lord, save us and heal us. Let our hearts be true, glorifying you in everything we do, Lord. Nawa ang aming mga puso ay maging totoo at tunay na walang ibang hangarin, Panginoon, kundi ang iyong kaluwalhatian, ang kapurihan, ng iyong pangalan. Isang puso ko naglilingkod sa iyo. That is our desire. It's after you, God. Let the words of our mouth, let the meditation of our hearts be acceptable in your sight. Anumang negative thing, anumang bagay na di ayon sa iyong kalooban, na mamumutawi sa aming bibig, kung maiisip ng aming puso. Lord, help us to be quick to repent. Kaya paglilingkod namin sa iyo, it's all a matter of the heart. It doesn't matter what we will do, God, if our heart is not true. If our heart and our motives are not pure, it will never please you. So, Lord, help us. Help us. Iniulat namin ang aming kamay sa lakong ito ng sambahan at humingi kami ng tulong sa iyo. Yes, Lord. Siyasatin mo ang aming puso. Linisin mo, paguhin mo, iayos mo, Panginoon. Na ito ay maging pure and sincere. Let our hearts be happy when others are blessed. Sincerely happy kapag iba ay pinagpapala. Tulungan mo ang aming puso, Panginoon, na magalak sa pagtatagumpay ng iba. I-desire ng iba ay maging successful sa kanilang paglilingkod sa iyo. Let the desire of this heart always be your glory. Your name be magnified. And your people be blessed. Let our hearts be healed from envy, lust, greed, pride, unforgiveness, bitterness.
This will be our prayer every day. Search our hearts. Give us a pure heart. Sa aming pagtatapos, Panginoon, dalangin ko namin na ikaw ang bumabalik sa bawat isa. Biglas ko po yung mga anak ng Panginoon. Ingatan po kami sa lahat ng mga banta sa aming paligid, ng mga balita patungkol sa mga sakit, mga krimen, mga di magandang pangyayari sa aming paligid. Lord, we ask that you cover your people by your precious blood. We plead your blood, O God, to cover us. Lord, let your presence cover your people, maging ang aming buong pamilya, saan man pupunta, Panginoon. Ang bawat kapatiran at pamilya ng church na ito, tinataas po namin sa iyong harapan. Cover your people. Save us and protect us, O God. Send your angels to look over us. And may your precious blood cover your people. We trust you. We love you. Ang mga pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, pinataas namin sa iyo. Provide for the needs of your people. Sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami tumitingin ng Diyos. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. Ikaw ang aming provider. Higit sa lahat, Panginoon, ang spiritual na kalakasan, pananampalataya ng bawat isa. Patuloy po lalago. Dali mo kami sa pananalangin. Dali mo kami sa pagbabasa ng iyong salita. Dali mo kami, Panginoon, sa pag-attend ng mga gawain. Dali mo kami sa worship. Dali mo kami, Panginoon, sa devotion. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa aming pagtatapos. Ibigay ko namin sa iyo ang mayamang patuloy. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Jesus. Amen. Salamat namin, mga kapatid. Lord bless you. Kamayan din tayo sa mga gawain. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ganda nga po sila.